Hi everyone, sobrang ganda nito, AIoT USDT. So bibigyan ko kayo ng advanced structure here and quick lang. So ganito ko siya nakita. Itong area na 'to, ipa-pump yan ni market hanggang dito. So bullish yung price, ito yung target TP natin. Then bibigyan ko kayo ng structure dito. Ito yung structure niya, advanced. Liquidity, dip, tapos pump ulit, liquidity, tapos dip. So ayusin ko lang. Ito yung next na break of structure. Pero question mark pa kasi hindi pa naman talaga nag-break. So ito yung next liquidity na masusot ng market. Sweep na. And anywhere below here, SL ng basic validation. Anywhere below here is your POI. So yan yung setup ng 4-hour full TP. Pwede rin dito So within this area, pwede kayo mag-limit dito. Order block. Pero i-re-refine ko pa yung sa akin. So this is liquidity pa rin. 15 minutes UB. Tatanungin niyo ako bakit sobrang nipis ng refinement ko. Hindi ko na binabayan ng 1 minute kasi ang liit na nung candle. So tingnan niyo yung position. SL ko dito lang. Then target ko yung pinakataas. Targetin mo 'to. It will give you 1071 RR. Targetin mo 'to. It will give you 17.09. Ayan may SL yan malinis. Imagine pag bumaba yung price dito sa 0.024880, SL na ako. So ite-trade ko 'tong setup na 'to para makita niyo kung ah, gaano siya ka-doable. So, limit ako dito to 0.02612. Hi everyone! This is continuation ng previous video na yon. By the way, that was April 6 and right now, April 13 na. So, almost 6 days in the making. Ganun talaga ako mag-upload ng swing videos kasi kailangan ko matapos yung previous video para makita nyo yung result. So, kung 6 days yung inabot nun, edi dun ko palang i-edit. So, kung nakita nyo naman, full TP tayo dito. And anong napansin nyo dito? Okay? For sure, mapapansin nyo na dalawa yung setup na nangyari unlike dun sa first video. So, i-explain ko sa inyo. Itong first setup ko, 17RR, isa lang ang mali ko dito. Ang mali ko dito, nag-break even ako nung lumagpas si price dun sa technicals ko. So, na-BE ako ng price and maliit lang naman yung chunk ng loss kasi nga BE. However, ang nawala sa akin is yung 17RR. Nung nagre-entry ako kay market kasi just like what you saw on my post, pag strong yung conviction mo sa A+, correct bias, and alam mong may momentum, papasukan pa siya ng trade kasi within the range pa rin naman. Pwede kang magre-entry. Pero hindi ko yun ginagawa sa ibang trade. So, nagre-entry ako ulit and binigyan niya lang ako ng 13RR. So, ito yung momentum na nakita ko and correct naman yung bias ko. Ngayon, papasukin natin to sa lower time frame. 15 minutes. Para makita nyo yung video tuloy, yung POI na pinasukan ko dito sa first trade. So, ayan yung OB natin na 15 minutes. Magulat ka, coach, bakit sobrang nipis? Nakakakaba, di ba? Experience, okay? Marami na ako experience sa ganito. And minsan na SL yan, common lang din. Dati nga dito pa yung SL ko dyan sa invalidation. Pero nasanay na ako sa ganito. Para wala na rin sakit kung may SL siya, may SL na. So, ang mali ko dito kasi after ng reaction niya sa OB yan, mga one tap, nag-pump na dito. Tapos bumalik pa rin doon for break even. Okay, mali ko 'yun.
alam ko kasing nangyayari talaga yun dahil may gusto sumabay na market, pero binrake even ko pa rin. So, imagine, loss mo 2%, ipinagpalit mo sa 17 RR. So, ganun ang mangyayari. Ngayon, makikita dyan entry price ko, 0.02612, ilalagay ko. 2612. Then, ito yung entry ko. Siyempre, after ng tap ulit dito, ito yung nag-tap. So, after nitong tap na to, dun ako pumasok dito sa candle na to. Mas refine pa. Hindi natin bababain kasi hindi na to aabot kasi hindi naman ako naka-premium. So, dyan ako pumasok sa 0.02748. Ito yon. Tapos ang SL ko, dito lang sa low. Ayan, 0.02600. Ngayon, hindi to naka-cross na walang SL kasi nakita niyo sa first video na may SL to. And pag na-hit yan, meaning cancel yung trade ko. Nag-BE lang talaga to. So, 1 hour. So, yung second trade ko, nag-full TP hanggang dito. And i-explain ko sa inyo yung psychology dito. Pero bago yon, gusto kong itali muna yung trade ko sa exchange. Paano yung mabe-verify? Valid ba? Okay. This is for knowledge only. Para may knowledge tayo kung paano natin itatali or i-verify kung actual ba yung trade na makikita natin sa market. And I personally, kasi nakikita nyo yung mga swings ko and yung mga position ko. So, punta tayo sa Bitonix. So, this is Bitonix AIOT USDT 1 hour. And pag kilik mo to, maraming gato sa exchange, order, fields, makikita nyo yung history. And ito yung pinapakita ko sa inyo. Kasi kung gusto nyo makakita ng legit or trade setup na nahuli sa dulo, hindi ito yung titignan nyo. Kasi pwede ko lang yan itutok dito sa dulo eh. Like for example, mag-position ako dito. Tutok ko yan sa peak ng dulo. Tapos targeting ko to. 'Di ba? So, madali lang to kasi setup lang naman to eh. However, itong proof ng trade na to is para makita nyo na nakuha mo talaga yung bottom at saka may nangyaring trade. So, paano mo siya i-verify? Siyempre, this symbol, makikita mo dyan, 0.02612. Familiar? Ito yon, yung first entry ko. Ngayon, saan ako ng BE? Dito siya na SL. 0.02611. Ngayon, paano nyo mabe-verify na na-BE ako? Then, doon papasok si PNL. Okay? 0.02612. Average closing price, 0.02611. So, X na yung first trade. Okay? Next, yung re-entry ko. Bottom pa din. Ito yun. 0.02748. And yung take profit niya, around 0.04862. So, ano yung proof nito? Itong PNL. So, 0.02748. Then yung average closing price niya, 0.04862. Binibigyan ko lang kayo ng knowledge para makita nyo kung paano binabasa yung pagtali ng PNL's trade. So, kung makikita nyo dito, baka isipin nyo, dyan nag-close yan. Hindi dyan nag-close yan. Dito nag-close yun sa area na yan. Buo lang yung candle, kaya dun siya lumapag yung icon. Pero, yung 0.04862, bandang dito lang yon. Okay? And, paano nyo pa siya itatali? Kailangan nyo i-line yung 0.04862 na yon. 4862. Okay? Then, itong 0.02748. 0.02748. I'm good with numbers, kaya ako to dinidiscuss. Kasi walang magdidiscuss sa inyo nito. Isa side note ko lang bakit importante to? Dati kasi, na-hype ako sa mga PNLs at saka sa mga trade. Like, yung setup nila, sabi natin, 40 RR, ganun, 17 RR, which is na-attract ako kasi ganun naman talaga yung gusto kong trade. However, pwede kasing ganito yung position mo eh. Wala kang SL, yung SL mo hanggang dito. Tapos, kung mag in favor sa yung market na umabot ka dito, imumove mo lang yung SL mo dito. Tapos, you will claim na this is 17 RR.
Kaya meron tayong stop loss dito dahil malalaman nyo na pag tumapik siya sa stop loss, may hit siya. Okay? However, paano kung wala namang ganito, wala namang claims na ganito? Ito na yung isang proof ng exchange kasi exchange na yung magsasabi. So, by the way, this is mga scalp. Ito yung mga scalp. So, ayan, makikita nyo yung mga entry dito sa ilalim, yung na SL, entry dito, tas hindi na siya na SL, and dito na siya nag-take profit. Para ma-verify nyo yung trades. Kasi chinecheck ko rin yung personal trade ko. Ngayon, paano mo pa ma-measure to? Ito, click mo tong measure. Ito, may konting discrepancy dito kasi hindi mo makiklik to ng eksakto. No? Nasa exact line na ako pero ang pinapakita dito 0.02750. Samantalang yung line na yan 0.02748. Okay? So magkakaroon ng konting discrepancy. Yan, hanggang dito. 76.91% calculator. Para saan to? 76.91. Okay? Times. Saan ko ito times? Dito sa leverage na ginamit ko sa AIOT USDT and 50x ginamit ko. Yan na yung pinaka-max lev. So, times 50x. So, 3845. Familiar ba yung 0.5? 3845.5? Yes, that's the PNL. Okay? So, at least natuto kayo paano kinakalculate yung PNL. Ngayon, pag nakakita kayo ng PNL na too much, masyado, alam nyo kung paano mag-calculate. That's for extra knowledge lang para hindi kayo masyadong nahahype or kahit yung trade ko, i-verify nyo, makikita nyo dyan kasi by numbers talaga ako. Next dito is balik tayo sa AIOT USDT. Makikita mo dito yung pag-shake ng market. Gaya ng sinabi ko sa post ko, strong yung conviction ko sa A plus setup, correct yung bias plus yung momentum. However, imagine, April 6 yung setup, April 7, 80% na yung inabot. Should I close partial or early TP? Should I close 50%? Probably not. Kasi ang target ko talaga is ito. And sa akin, pag pinartial ko to ng 50% or 80%, kinuha ko ng early TP, hindi ako satisfied sa trade. Kasi set up ko to, tapos hindi ko siya tinuloy. Pero pag ito na TP, mas grabe yung satisfaction. Bonus talaga yung USDT. Kaya huwag kayo magfo-focus sa USDT kasi pag nag-focus kayo sa profit, baka dito pa lang sa 1:3, kunin nyo na yung profit nyo. 1:5, kunin nyo na yung profit nyo. Ang hirap i-hold nito, lalo na kung nakatingin ka sa USDT. Imagine yung USDT mo na yon. Bababa pa yun hanggang dito, babalik pa sa 1:1. Kaya maraming trader na nasi-shake dito. So yun, late FOMO, nagpa-partial ng 50%, 25%, nagpo-full TP dito kahit hindi tapos yung setup. Then yung mga short-term traders, out na sila dyan. Mga short position traders, out na rin sila dyan. Yung mga traders na nag-aano sa pullback, out din sila dyan. Paano nangyayari yun? Wala silang specific TP. So, pag nag-pump si market, sige. Pag nag-pullback, kakabahan siya. So, close sila dito. So, dapat itong pullback na to, hanggang dyan lang, dumadami pa tuloy yung pagbaba. Kasi nga, sunod-sunod yung mga nagko-close na traders. Retail psychology to. Ngayon, yung mga traders na hindi kaya yung prolong sideways, nasi-shake yon. Imagine yung position mo sobrang tagal dito against downtrend pa yung market. Iniisip mo na pababayan, mostly magko-close din sila ng trades. Makikita mo itong mga manipulation na to, itong strong na bearish na to, itong manipulation na to pa ganyan, na nagda-dump si market, magko-close ka talaga ng trades. And after for a while na mag-shake yung market, from here to here, almost 4 days and 12 hours, then boom. Okay? Shake lahat ng traders dito sa ilalim. Mostly ng mga trader na walang setup or walang plan, tapos ang daming pinapasok na partial, trail, ganyan. Yung mga nag-trail dito, out din. Okay? So, kaya kilala nyo ako na SL lang or take profit kasi bukod sa profit, yung satisfaction ng setup. Tinapos niya yung setup mo. Imagine 13 RR yan. Dito lang talaga. Ito lang,
ang pinaka-concern ko lang talaga dito, okay na yung first trade ko, 17 RR, kung hindi lang ako nag-break even. Hindi kasi ako nagbe-break even talaga eh. Tinry ko lang talaga dito eh. Naabutan pa. So, yan. And, yes, full TP yan. Nakita niyo yung PNL. Ito. And, pump siyang ganun. Imagine, balik tayo dito. 4 hours. Ito lang naman yung kurot ko eh. Itong kurot na to, chunk na to talaga. 'Di ba kung nag 1:3 ka dyan or 1:5, malaki na yon. Yung kurot ko, ito na malaki na. So, kung ipapalit mo doon, imagine yung bakit ako nag-BE, parang pinalit ko yung 2% ko na risk sa 17 RR. Ganun yung nangyari. Kaya, ang lesson learned, naging 13 RR na lang ako. So, lagi mong iisipin na yung reward is greater pag na-overcome mo to. Huwag ka magpo-focus sa dollar, huwag ka magpo-focus sa USDT, huwag ka magpo-focus sa money na pag nakita mo yung profit, sige, follow, tapos um, ma-attract ka talaga. Bonus lang talaga yon. So, dito, makikita mo yung setup ko ng 17 or 13 RR, yun lang yung tinarget ko. Tignan nyo yung momentum. Kumurot lang naman talaga ako sa market. And ito, another 17 RR na trade ko. Huwag kayong ma-hype dyan kasi hindi naman tinampik yung limit ko. Okay? Pero, paano ko nahuli siya dyan? Siyempre, displacement. Um, nakita ko na to, yan. Tap, dito, tap, tapos biglang may order block dito sa loob. Yan, itong order block na yan. Meron pang order block yan dito sa loob, 5 minutes. Sana makita natin. And, nag-entry ako sa taas ng order block for refinement lang. Ayan. Ito yung OB, di ba? Supposed to be ang entry ko dapat dito sa ilalim. Doon ako nag-entry sa taas, tas yung SL ko doon lang. Ganyan ka-refine. Para tinatapik lang kasi talaga yan ng market. However, hindi na bumalik si market and hindi ko na to naabutan. So, kaya ko pa sana to hulihin eh. Pero, yun. Ang bilis ng baba ng market. Kaya para sa mga trader na walang take profit, yan yung maaabutan nyo. Hinahabol nyo siya ng ganyan, tas ang bilis ng bagsak ng market. Okay? So, that's it. Yan lang naman. Gusto ko lang talaga kayo share ng knowledge. Kasi kaya niya talaga to. And gusto ko ma-feel niyo yung satisfaction pag yung trade mo talaga tinapos ng market. Bonus talaga yung USDT. Okay? So, I hope may natutunan kayo. Message nyo dyan sa baba kung meron kayong nakita or any request kung paano ba to. Tuturo ko sa inyo to ng paulit-ulit. Yan. Paano makuha yung full TP? Yan lang din yun. Kung ito yan, kung eto yan, makikita mo yung PNL ko, sakto na yan. PNL ko, tas yung entry price ko, check natin. Dito hanggang dito. 109.96. So, calculator ko. 109.96 times 50. So, 5.498% yung PNL ko. So, alam niyo na kung paano ko na-capture si 10%, 10,000% PNL. Yan, naka-measure yan dyan. Okay? So, yun lang. Haba ako talaga magsalita eh, no? Thank you sa pag-watch at sa pag-support dito sa video content na to. More soon pa. Okay? Hanggang matuto kayo makatrade nito. And please appreciate this. Effort ko talaga dito eh, no? Yun lang. Thank you and bye-bye.